Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter na Rights Promotion. Muli ay kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating pong hindi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mamuhay tayo ng malaya at may pagkakaisa, makatarungan at matuwid. Ito ang nais ng Panginoon Diyos. Yan. At ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 6, ito po ang mensahe. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay na kayong malaya. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Humahatol kayo sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humahatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talatang 21 hanggang 22, ito po ang mensahe. At sa pamamagitan niya ay nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may naging kasahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 6, talatang 10, ito po ang mensahe. Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 16, ito po ang mensahe. Kayo malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 6, talatang 18, talatang 19, talatang 22. Ito po ang mensahe. Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayon alipin na ng katuwiran. Nagsalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paano pinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili lang sa ikapagiging banal ninyo. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at sa alipin at mga alipin na ng Diyos, natamo ninyo ikabanalan at ang kauwi buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe, salita ng ating banal na Panginoon Diyos at ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Ngayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at maging sa banal na Santa Maria. Sa mensaheng ito na inyong mensahe sa linggong ito. O inyong salita at mensahe sa linggong ito. Nais pong ibabati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula sa tema na mamuhay kayo ng malaya at may pagkakaisa, makatarungan, matuwid, at ito ang nais ng Diyos. So nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng malaya. Malaya tayo mamuhay na tayo ay malayang mamuhay ng may na magpakabanal at magpakabuti. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Na tayo mamuhay ng malaya at tayo ay lumaya na mula doon sa pag-aalipin natin sa kasamaan o mga kasalanan. Kaya dapat ang gawin natin ito ay magpakaalipin ay doon sa matuwid na pamumuhay. Yan. Tayo dapat ay magpakaalipin ay doon sa Panginoon Diyos at hindi sa demonyo. Sapagkat kung ikay magpapakaalipin sa demonyo o sa kasalanan, ang kakauwian mo ay kamatayan din. Sapagkat kung ikaw ay hinihingi mo ay ang protekta ng demonyo, sa kamatayan ka rin pupunta. Sapagkat kayo mapapahama kapag gumagawa ka ng kasalanan. At kagaya ng nangyari sa wala, nagkaroon sa nilabag ng nila Eva at Adan, yung kautusan ng Panginoon Diyos, pinurusahan ng kamatayan ng tao. Sapagkat sinabi, yun na maging kaparusahan doon sa pagkain. Inudyo ka ng mga demonyo. So, tumailalim tayo ngayon sa kapangyarihan ng demonyo at kamatayan. So, tayo ngayon ay inilipan na sa kapangyarihan ng buhay. So, tayo palipin sa buhay, sa katuwiran. Para tayo ay
may buhay kapag tayo ay nagpaalipin. Sapagkat tayo'y malaya tayo makakakilos, pero dapat ang gawin natin, tayo ay maging alipin ng katwiran. Upang sa gayon, hindi tayo gumawa ng masama. Yan ang gawin natin, na lahat ng mabubuti lamang yung ating gagawin. Ibang natin. Ngayon, sa Panginoon Diyos, tayo'y malaya sa lahat na gawin. Pwede kang pumili, you can choose good or bad. But kung babalikan mo yung manggawa na nagdudulot ng kamatayan, ay yung iyong katawang lupa at ang iyong espiritu, na yung katawang lupa na namamatay at yung espiritu mo ay magkakaroon ng kamatayan na ilan sa pero kung ikaw ay mamumuhay ng malaya, pero magpapakailipin kang mamuhay sa mabuti at buhay na binigyan ng Diyos sa atin, ikaw ay magtatamok ng pagpapala ng banal. Yun na lang kasimple yun. Kung magaman, ikinumit mo na yung sarili mo doon sa mabuti. Hindi ka nagagawa ng masama. Yun ang sinasabi na ikaw ay parang tayo mas piliin natin yung tayo na ilalim ng Panginoon. Sinasabi natin na tayo ay bilang alipin na ng Panginoon Diyos, tayo ay malaya sa kanyang ilalim ng kanyang pag-aari. Yun ay buhay na ibinibigay sa atin, pagpapala mabuti. Sabihin, tayo ay nabulong mabuti. Dapat ganoon tayo. Hindi tayo magpaalipin doon sa kasamaan kasi kamatayan idudulot. Ngayon, kung magpapaalipin tayo sa mabuti, buhay na walang hanggan. So, saan ka pa? Di ba? Hindi, i-commit mo na yung sarili mo doon o ikaw ay malaya. Gumawa sa mabuti. Kaya sinasabi, malaya ka, pero huwag mong gamitin ang kalayaan mo sa paggawa ng masama. Diba? Malaya ka, ibig sabihin, parang sa bansa natin. Sa bansang ito, pero mayroon tayong batas. Kapag nagkamali, pag pinili mo ay labagin yun, tapos mali, pwede kang ikulong or mapahama ka. So, ganun din doon sa batas, sa kalooban ng ating Panginoon Diyos mula doon sa mabuting balita. Kapag hindi mo isinabuhay yan, ay ikaw ay maaaring maparusahan ng Diyos sa impyerno pagdating ng Panginoon at mapahama ka. Sapagkat yung gabay ng mabuting balita, makapangyarihan yun. Ikaw ay ginagabayan ng mabuti, kasama nun ay yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos para ikaw ay gabayan niya sa pamumuhay, protektahan ka niya, biyayaan ka niya, pwede ka pang umiling. So, ganun yung kapangyarihan na ginagabay sa'yo kapag sinusunod mo ang Panginoon. Ngayon kapag gumagawa ka ng masama, so malapit ka sa kapahamakan at kung ikaw ay lalalim doon sa iyong kasamaan, mauwi ka doon sa kamatayan. Babalik ka doon sa dati. So tayo ngayon ay yung ating katawan, tayo ay bagamat tayo mayroong pang normal spoilage, pero tayo ay tayo alipin na ng katwiran at buhay. Ibig sabihin, tayo ay mayroong pag-asa na para sa buhay na walang hanggan at mabuhay ng hindi ka mamatay kung darating ang Panginoon Diyos sa panahon ito at ikaw ay bibigyan ng buhay. Ita-transform ka na lang to panlangit. Pero ang sister, kinakailangan susunod ka doon sa mabuting pamumuhay. Kukumit mo yung matuwid, makatarungan nga na pamumuhay. Sapagkat kung sa halimbawa makatarungan na pamumuhay yung natin, sila ay mga lingkod ng ating banal na Panginoon. So sila yung dapat na higit na sumusunod doon bilang lingkod ng Panginoon. Sila yung mga tagapagsilbi ng Panginoon. Sila yung higit na magpaalit sa Panginoon Diyos sa paglilingkod nila na gumawa sila ng mabuti doon sa pamahalaan. At ang bawat isa at magiging pamahalaan ay gayahin ng Panginoon Diyos bilang makatarungan, patas o tama ang pag-atol. Kapag tayo bilang mga mamamayan, so tayo ay maging makatarungan, di ba, pag gumagawa ng batas ang ating pamahalaan. Yun yung pinapatong sa atin. So ngayon, sa ating mga Pilipino, hindi lamang yun pa natin na gumagawa ng batas para ipatong sa atin. So maging makatarungan tayo, what the law would pass. Kasi gayan ba death penalty. So makatarungan ba tayo na may pasign death penalty? So tinanggal natin yun sa mas makatarungan yung tao para sa habang buhay. So hindi nakamatayan. At yun ay makadiyos. Sapagkat tayo ay nagmamahal nga sa buhay tayo. Nasa buhay at binibigyan ng pagkakataon. So binibigyan natin ng pagkakataon na naman ang kasama ng tao doon sa loob ng ulo nila ay manumbalik sa Panginoon Diyos. Kung sila naman ay mabigat, hindi makalalaya, doon na sila
magpapakabuti sa Panginoon Diyos para mapagbigyan pa yung kaluluwa nila at katawan nila sa panibago sa kalangitan. Pero kung ikaw ay papupuli sila kasama, kaya mo sila pupulutin doon. So yun ang ano roon. At mahirap kung ikaw ay hindi na makaabot pa roon dahil nasa may mabibigat na pagkakasal, mapapahama ka, masupil ka laan, masupil ka ng kapwa mo, at iba't ibang kapahamakan at maging ang Diyos na rin na mag-intervene doon sa mga taong grabe yung ginagawa ng mundo. So kaya tayo ay mamuhay, nais ng Diyos mamuhay kayo ng malaya, pero kayo ay mamuhay bilang alipin ng katuwiran. So kayo ay mamuhay na matuwid. Yan, mamuhay kayo na matuwid, may pagmamahal, may pag-ibig sa kapwa-tao. So iwan mo, huwag kayong buhay mabuti. So ngayon ay ano nangyari ay yung iba nagpapatuloy sa kasamaan, kaya napapahamak, kaya sila ay napaparusahan sa impyerno kung magpapatuloy. Kasi noon, tuturing mo na, nung nagkasala, may tuturing mo na yung mga tao patay. Kasi nga nagkasala ka na. So ang magbibigay buhay lang sa tao ay yung pagpapatawad ng Panginoon sa Kristo. Yun yung ano. So nung 2,000 years pa lang. So yung mga nung una may batas sa Diyos, pero yung una, yung sa unang-una pa lang ay yung mga tao ay kapag ikaw ay dahil sa hindi ka pa napapatawad ng Diyos ng pagkakasala ng tao, so parang ang tao ay patay pa noon dahil nga sa pagkakasala. So nung iligtas ng Panginoon sa Kristo, so binibigyan na ng yung mga ganong mga bagay ang hiwaga nung pagpapala at pag-ilog ng proseso ng ating pamumuhay at spiritual na pamumuhay bilang nilalang ng ating mga. So yun, at sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magabayan sa inyong malayang pamumuhay. Kayo ay mamuhay bilang mabuti, makatarungan. Sapagkat kung tayo mabuti, makatarungan, tayo malaya makapamumuhay. Kasi kung makatarungan ka, yung mga tao ay kinukulong mo o pinapahamak mo sa pagiging hindi mo makatarungan, hindi mo matuwidan naman. So napapahamak ka gano'n sa hostisya. So napapahamak sila. Pero kung tayo makatuwir mabuti, malaya tayo, nagiging malaya tayo. Kapag gumagawa ka ng mabuti, nagiging ka malaya. Pero kung ikaw ay gagawa ka ng masama, kagapang-ate, nagiging pidal. So parang sa hawak mo yung mga tao, nagiging mong alipin ng isang tao rin. So hindi tayo nagiging malaya sapagkat kapag may masama, alipin siya ng demonyo, alipin din siya ng tao. So tayo kung magkakain ng mabuti, so lumalaya yung lahat ng mga tao. Sapagkat nawawala ka doon sa pagkalipin in a simple way. Kung halimbawa sa isang particular na pagiging alipin o pagiging hindi ka nagiging malaya kapag ang isang tao pidal o anong lipunan mo naging pidal. So hindi ka malaya doon kapag ikaw ay sikil ng isang tao, hindi ka malaya. Pero kung mabuti ang bawat mga tao banal, so ikaw kung mamumuti ayon sa Panginoon Diyos, malaya ka. Kaya kahit sinasabi na parang ni-misinterpret yung pag-alipin sa mabuti o pag-alipin sa Diyos, kapag ikaw ay namumuhay ng mabuti, nagiging malaya ka. Kasi mabuti ka. Ngayon kung mamumuhay ka ng masama, ng pang-aapi at masisigilan tao, ay hindi ka naging malaya dahil masama. Ngayon kung mabuti ang pakatarungan ka, so nagiging malaya yung lahat. Dahil sa mabuti natin. So yun ang nais ng Panginoon Diyos. Nais niya, huwag kang nang bumalik doon sa masamang pamumuhay. Kasi kapag bumalik ka, kinukulong nung isang tao yung sarili niya, mula ibalik sa kadiliman yung kanyang sarili at yung mga tao ang biniktima niya na lalong bibigat ng mga bagay. So tayo ay yan ang mabibigat niyan. So ginagamay mo pa yung iba sa gawa ng masama. Pag yung isa natin nakagagawa na rin ng masama. So nababalik doon sa nakukulong ulit doon sa natatani kalaka ulit doon sa madilim na pamumuhay dahil doon sa ikaw ay hindi mo pagawa ng o ayaw mong tahakin yung mabuting pamumuhay. But in the other way, we have all given a chance for everlasting life at buhay na.
tayo ay gaya ng ating mga inaaral noon, marakulugtong lang ito noong nakaraan, tayo ay binigyan na ng buhay. Iniligtas tayo ng Diyos sa kamatayan mula doon nga sa unang-una. So iniligtas tayo ng lahat iba't ibang uri ng kapighatian, kahirapan, lahat iniligtas tayo niya. So kung magitan, unang-una, let us all behave, gumawa tayo ng mabuti. At pangalawa, siyempre gagabayan tayo ng gawa na yung yung mundo gagawa ka ng mabuti para ma-cultivate mo yan, di ba? So if you cultivate the world, everybody lives good, di ba? So ngayon, yung enrichment ng pag-unahan, kagapay pa natin ng Panginoon para daw ang pag-unahin, protektahan ka. Ganun lang kasimple. So muli ay sana nagabayan kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong spiritual. Yan. Sana patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at gabayan niya ang babahagi ito ng kanyang kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo. Gayon ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at ng kanyang literal na paggabay ng kanyang kaliwanagan ng kanyang pagmimala, parisyon. Ngayon din ay pagliwanagan niya tayo at tayo ay magabayan sa ating sa pagsasabuhay ng mabuting balita. Paliwanagan ng ating pagkatao, mga isip at ating isabuhay ito ay makapamuhay ng mabuti, sama-sama at may kaligtasang spiritual. At tayo ay panahon, tayo ay magkaroon ng buhay mo kalapatan. So, hindi sa lahat nga ay pakinggan natin ang mabuting balita para ito yung bibigay sa atin ng kaligtasan niya. At tayo ay kapag tayo ay namuhay sa mabuting balita, tayo ay sabihin niya ng kanyang kapangyarihan ng Panginoon at iba't ibang mga gabay para sa pwede na rin tayo humili ng iba't ibang mga. So yun, at doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa patuloy tayong magkaisa sa Interfaith Unity at unabayan natin yung bawat mga reliyon at maiwasan natin yung karahasan, digmaan, nauwi sa karahasan, digmaan. So bagos pairahan natin yung kapayapaan, pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, at mahikayat natin yung at mapagtibay natin lalo, kung may strengthen natin yung nagkakaisang mga bansa, mga pamahalaan, mga organisasyon, iba't ibang mga samahan o mga lahi, lipi para mamuhay ng may pananampalataya, ng may pagkakaisa, kapayapaan. Pagdating yung taklang panahon, kagaya ng aming paniniwalang Kristiyano, darating tayo ng Panginoon Jesucristo o yung itinakdang paghukom ng Panginoon Diyos sa lahat, nadadating tayo na magkaiba man tayo ng way of faith in God. Kami mga Kristiyano ay sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, yung iba't ibang mga reliyon ay sa iba't ibang paniniwala. Ngayon man ay magkaisa tayo sa pinaniniwalaan upang tayo ay hindi nagkakaroon nga ng mga hiwaan, who is who na dapat na Diyos, yung mga ganun-ganon. So kaya tayo ay magkaisa. So doon sa CBC Church ay maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at sana gabayan kayo ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro at kayo ay patuloy na pagbukong katawan at mula sa mga Pilipino at asang katawan sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo ay umaasa ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu na Santa Maria. Kabayan tayo ng kanyang pagmimilagro at mula sa kaliwanagan, aparisyon at iba't ibang mga pagmimilagro upang patuloy natin mapagbuklod sa ating munting kakayanan sa katawan sa buong bahagi ng mabalita sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. At doon sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria at halang ng mabuti, maliwanagan kayo ng mabuting balita, magabayan kayo kung paano kayo mamamahala ng mabuti, matuwid. At sa gabay ng ating Banal na Panginoon Diyos, yan, mula sa mabuting balita. Kayo ay tugunin yung karapatan ng tao. Muli, magandang hapon sa inyo lahat.
At God bless you.